Grabing pasabog to mga sangkay. Talagang nakakalula. Inilabas na nga po ni Senator Lacson ang sekreto mga sangkay na dapat po ninyong malaman. Okay. Grabe itong mga expose ngayon. Nakakagulat mula po sa ating presidente hanggang sa mga senador. Ngayon, nagkakabukingan ng mga sangkay at meron daw pong sindikato sa loob ng gobyerno. Ito po, mga sangkay, yung in-expose ni Senator Lacson na ngayon ay aalamin po natin, mga sangkay, kung gaano po ito kalala. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay umakyat na sa 1.55 million subscribers. Kaya naman, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po mga sangkay. Ang tindi na ito. Si Senator Lacson ay nagsiwalat na ayon po sa kanya, may sindikato daw po sa DPWH. Sa likod yan ng mga ghost projects na ngayon nga po mga sangkay si BBM ay nanggagalaiti na po sa galit. Ibang klase mga sangkay. Kaya nga sabi ko, sana po magkaroon na ng revolutionary government. Para malinis po talaga, totally ma-wipe out lahat ng mga tiwali. At magtatag ng panibagong sistema. Like parliamentary system na ginagamit po ng Japan, mga bansa sa Europe, at Singapore. Okay, ito po ang in-expose ni Lacson. Nga ni Senador Ping Lacson na meron umanong malawakang sindikato Nako. sa loob mismo ng DPWH. Ito raw ang dahilan kung bakit dumami ang mga ghost project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Alam niyo guys, dati pa po mga sangkay, alam na po natin itong mga ganitong klaseng ghost project, di ba? Marami sa atin, sa mga probinsya, di ba? Mga iba't ibang mga lugar natin, may mga nakikita po tayong proyekto na dapat tapos na to Bakit di pa rin tapos? Bakit wala man lang nilagay na ganito? Pero ngayon lamang po naungkat sa panahon ni BBM, matagal na po yan nangyayari. Panahon pa po mga sangkay ng mga naunang presidente, sila Ramos, mga sangkay, up to now, nangyayari po yan. Naging na po yan Naging sistema ng kalakaran sa mga project na ginagawa ng pamahalaan. Yung mga nakikita nating proyekto na napapagawa, ilan lamang po yan sa actual na numbers ng mga project na nakasulat po doon. Grabe, no? Guni-guni ang tawag ni Senator Ping Lacson sa ilang flood control projects sa bansa. Pinupondohan ang tila multong proyekto. Sa kanyang privilege speech sa Senado, binulgar ni Lacson ang umano'y malawakang sindikato sa loob mismo ng DPWH na nagpapatakbo ng mga ghost projects. Partikular na sa Bulacan na anya ay pinaka-notorious. Sa Barangay Carillo sa Hagon ni Bulacan, 77.9 million pesos ang inilaan para sa riverbank protection. Grabe. Ang kontraktor, Darcy and Anna Builders. Nako po. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano Grabe, tingnan nyo. Wala, mga sangkay, wala talagang pinagawa. suyod ang gawin namin, hindi namin makita Yan nakalagay, completed on April 2024. Pero wala, mga sangkay. Hindi nag-i-exist. Yan mga sangkay. Magkano yung ginastos? 77 million na lumalagapak. My goodness. umahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Nako, yari kayo ngayon. Alam niyo, dapat masakotin lahat ng mga kontraktor na yan. At yung mga kasabwat ng mga senador at kongresista, dapat masakotin yung mga
Nakakasira ulo, mga sangkay. Laki-laki ng ginastos. 77 million. Tapos, ni isang poste, wala. Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ng flood control? Nako. Hindi lang isa kundi kaliwat kanan daw ang mga proyekto sa Hagonoy na umano'y pawang guni-guni lang. Walang output pero may pondo. Nako. May isa pa sa Barangay San Nicolas kung saan ang Wawaw Builders naman ang kontraktor. Sabi ni Lacson, 2017 pa ang huling itinayong dike sa lugar. Sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. Kita nyo? 2017. 2017, my goodness. Kaya nga sabi ko sa inyo, matagal na po itong kalakaran. Walang presidente na naglabas nito. Kahit ang sinasabi nating pinakamatapang na naging presidente na si PRRD. Hindi nilabas yan. Bakit? Wala weak eh. Tapos ang sinasabihin nilang weak leader na si BBM, ito lamang po ang presidente na nakapagsiwalat. At galit na galit ngayon dahil po sa mga nauungkat. Simula pa kailan? 2017. So, anong tinayo ng Wawa Builders noong 2023? 2023. Eh di wala. Wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Grabe. Wow na wow ang wawaw. Ang malala pa, may mga tao raw mismo sa First District Engineering Office ng Bulacan ang nasa likod ng scam na ito. Grabe. Ginagamit ang pangalan ng kontraktor at sila na ang magpapatupad ng proyekto o kaya magsasabing completed na ito kahit wala pang hukay. Grabe, no? Kasi ganito lang yan. Imposible na magpapagawa ang DPWH ng project sa pamamagitan ng isang kontratista na hindi po nila titingnan kung tapos na. Diba? Na hindi nila titingnan kung okay yung pagkakagawa, kung hindi ba substandard. Imposible yun. Ibig sabihin, may sabuatan. Ito yung sinasabi po natin nakaraang vlog. Merong talagang sabuatan dyan. May nangyayaring sabuatan. Nakakabanas, di ba? Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. Tinumbok din ni Lacson ang dating district engineer sa sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa kanya ay mas mahal pa raw ang pera kaysa serbisyo publiko. Halimbawa raw sa 100 million pesos na proyekto, posibleng 40 million pesos na lang ang talagang napupunta sa aktwal na paggawa. Correct. Bakit? Kumikickback daw kasi ang ilang taga DPWH District Office. Mismo yan. Yung kickbackan na nagaganap ng mga opisyal at mga politiko. Meron nga pa akong nalaman, mga sangkay. Doon daw po sa Bohol. No? Hindi ko na papangalanan muna yung lugar. Aba, yung mayor at ang kontratista, isa, pamilya lang niya. Ganong kalupit, mga sangkay. Nangyayari po yan ngayon. Diba? Grabe. Alam nyo, kung hindi si BBM naging presidente, paano kaya? Paano mabibisto yan? Wala. Hindi natin alam, mga sangkay. Diba? Kung hindi si BBM naging presidente, wala. Hindi mabibisto yung matagal na pong sistema ng korupsyon sa mga projects. Ang Bids and Awards Committee, Commission and Audit at syempre pati ang ilang politiko. Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Mismo. Sinita rin ni Lacson ng ilang kongresista na inaangkin daw ang ilang flood control project sa bansa. Handa naman si Lacson na magsumite ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga isiniwalat. Wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad na pinangalanan ng senador. Nagbabalita mula sa... So, kailangan ma-wipe out lahat yan. Kailangan ma-wipe out lahat yan, Diyos mio Marimar.
Ang tindi na po ng ginagawa nila. DPWH District Office Ang tindi ng ginagawa nila. Diyos mio. Nakakahiya to. At nakakagalit sa ating lahat ng mga Pilipino. Biruin nyo, nagtatax ang mga Pinoy. Diba? Nagtatax sa kayong lahat. Tapos mga sangkay, ito ang nakikita natin. Diba? May sindikato. Totoo yan, mga sangkay. Meron at meron yan. Konektado dito yung mga politiko. At huwag magmalinis ang Senado. May ilan dyan. Alam po natin yung mga pangalan na yan na dapat maimbestigahan. Grabe itong nangyayari. Well, anong inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ang una po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.